And I got here 2 months. Amen. Sige, simulan na. Pakalakas na yung ngiti. Paano kasi gusto nang nag-ibig sama siya? Kaya ka ng gitarista ako rito. Hindi pa sa Hindi mo sila lang ako tanong. Mawawala yung post. Porque wala silang gapoy lang sa kalang wala na. Kasi wala bang mali sila ng Sige. Praise God. Sige na. Isang mapagpalang hapon mo sa ating lahat. I-reserve natin ang ating sarili. Sister, birthday. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Sa akin natin. Alam mo na? Bible study. Oh, I have here. I can give you. Brother naman. Ay, kung mo ipopost siya na. Ako, post na post na. Magkaaway sila ngayon, ha? Kasi yung basis nila. Sis! Parang naano mo yung misis mo. Mamaya ko nga sa asawa ko eh. Huwag kasi kinuha mo asawa. Mamaya. Mamaya bro ha. Delikado sa asawa. Facebook to eh. Group lang yan ha. Group lang to, kaya magkaan siya selos ha. Hindi nga ako punta. Ha? Group lang to, group. Video, katuwaan lang. Pastor. Hello. Ayan po yung pastor namin. Pilipino. Okay. Diyan kayo. Kasi may oras pang uuwi si ano pa. Sige natin to. Malakas naman ang boses ko. Ay, boy, grabe kayo lang po. Lalo pa sila mamaya. At kung sa bagay, para ma-minimize ang aking noise. Ano wala akong ano. Yan po artistahin na second pastor. Yun na lang tayo. Maganda na lang tayo naman pa. Pastor, Tayo. May remembrance talaga tayo niya. Thank you, Pastor. Kasi, Jay. malungkot yung bata ko ah. tatayo. Malungkot tong kaibigan ko isa. Uy, magbibigay ng Bible. Yung wala akong Bible eh. One, two, set. Kimchi! Pag sa picturean, gagaling, pero pag sa practice, Nagkabukuhan oh. Bible. Oh, ng passport. Ayan, pwesto to. Kailangan masterin mo yung ginagawa. Ang ganda, diba? Ang ganda, diba? Ay, Sali kami. teka. Brother, tumingin ka. Teka lang. Ano ba gawin natin? Naayos ko yung ano eh. 1, 2, 3. Yung ano, yung tago. Hindi may birthday. Kailangan dito. May birthday. Birthday girl! Hana, dul, set.
Ayun. Kimchi. Hindi na tayo matatapos. Tama na. Facebook to, pre, ha? Salamat sa Panginoon. Amen. Facebook yan. Oh, Facebook to. Pwede naman pa kayo. Upload. Pastor po namin, pastor. Kayo po lahat nakakita sa amin. Ito, nag-enjoy po kami. Huwag po kayo magselos. Yes. Facebook lang po to. Brother ko. Okay. Facebook mahaba na yan. Kanina pa yan. Ito po yung church namin. Yan yung mga kasama kong Pilipino. Pilipinong mga gwapo at magaganda. Okay, pray po namin yung typhoon na darating po dyan. Sana po mawala. Parang bula. Yan po yung pastor namin na gwapong-gwapo pa rin. Okay na to? Sige lang. Gusto ko konti dyan pa rin. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. Puri muna tayo sa Panginoon at walang sabi kayo sa awiting Tagalog. Yes. Kaya alam yung Tagalog, hindi naman wala ang awiting. Alam mo ba yun? Sandali lang, ha? Amen. Para alam niyo yung ano. Bullshit. Kasi dito ka sa computer sis. Lala ko na kaya computer pa rin. Sira. Oh, shit. Sira. Pero kailangan na. Amen. Tapos sumatapos na ang pastor. Okay, pastor.
Sabihin natin mabuti ang Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Nagpurinom po ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon ko po si Sister Jill na mag-opening kayo. Ano kami? Oh? Panginoon, maraming salamat po sa amin ngayon. Bigyan natin na napakabulihan mo sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat sa mga oras na ito, sa bawat araw na binibigay ninyo sa aming buhay, at sa pagkakataong muli na ipinagkaloob ninyo upang magkasama-sama po kami magkakapatid. Kasama po ng aming pinakamamahal na pastor po, na pastor, si Pastor John. Panginoon, maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Saliksikin niyo po ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang tunay nakakabatid, Panginoon, kung ano ang naman ng aming puso at isipan. Sa mga oras na ito, Panginoon, isa lamang po ang aming nais, Panginoon. Ito ay upang maging kalugod-lugod sa inyong harapan at itaas kayo sa kataas-taasan namin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa bawat oras sa aming buhay, hindi man namin batid ko anong inyong nais ipagawa sa amin, ano man na nangyayari sa kapaligiran, Panginoon. Patuloy niyo po kami patatagin, O Diyos. Kayo lamang po, sa iyo lamang po kami kumukuha ng palakasan sa Panginoon. At patuloy niyo po kami sa bawat salita na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. Hayaan niyo pong isabuhay namin ito sa amin. So, Panginoon ko, patatagin niyo po ang bawat isa sa Panginoon ko sa kabila ng kahirapan na nakikita ng aming mga mata, Panginoon. Hayaan niyo pong sa bawat galaw namin, sa bawat salita at sa bawat pagkilos ng aming buhay, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang mangunguna sa amin. Sapagkat wala po kami magagawa, Panginoon. Kung hindi niyo ito, Panginoon. Marami po salamat sa pagkakataon. Kinabalik po namin ang lahat ng pupulit po sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Salamat at ang pagkakataon na ito ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Busy man kayo at puri na Panginoon, hindi magiging sayang ang oras na ipinalag ngayon ni Sister Russell. Welcome po tayo lahat kasi pare-pareho nagkano eh. Salamat sa Panginoon. Sinasabi po sa Galatians chapter 4 verse 1. Sabi dito, what I am seeing is that as long as the ear is a child, he is no different from a slave, although he owns the whole state. He is subject to guardians and trusters until the time set by the Father. So also, when we are children, we were in slavery under the basic principles of the world, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit calls out, Abba, Father. So you are no longer slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Salamat sa Panginoon. Amen? Amen. Tagapagmana. Actually, may tuturo ko ngayon sa inyo kung paano ang pagiging tagapagtangkilik. Pagiging tagapagtangkilik means, sa English, stewardship. Layo, no? Layo ng Tagalog, no? Stewardship. Pagiging tagapagtangkilik. Kasi, ano na naman tayo? Tagapagmana tayo ng Diyos. Sino may mga anak dito? Amen. Magkakaroon pala. Magkakaroon pala.
Tama lang, hindi siya kasi ang asawa niya may anak. Nag-ano ko lang, ang lakas ng history niya. Hindi siya tumaas kasi actually ang asawa niya. Nanganak ang asawa niya para sa kanya. Amen, amen, amen. Praise God, ngayon alam niyo na ha. Sinong mayaman na sa inyo? Amen! Ayun. Amen! Actually, mayayaman na tayo. Oh, di ba? Amen. Ang iba darating pa lang yan. Pero, gaano man yan? Sinong may dalang pera ngayon? Amen ako. Amen! Alam niyo ba, ang dala niyong pera ngayon ay hindi yun sa inyo. Amen. Amen. Kasi pag-aralan natin, brief background naman. Pag-aralan natin, pagiging tagapagtangkilik, stewardship, and everything. Kailangan alam nyo na hindi tayo ang nagmamayari. Sino ang nagkaroon na ng anak at pinagkalooban ng anak? Pinagkalooban ng anak, mga lalaki yun. Karoon ng anak, mga babae, magkakaroon na ng kids. Ganyan na, actually, hindi nyo mga anak yun. Kayo ay binigyan na kayo ng karapatan ng Panginoon na alagaan Amen. ang mga bata. Amen. Kayo ang mag-aalaga. Amen. Tinuturo ko yun bago ikasal. Pero nung kinsal ako, hindi ko nung nag-aaral ako sa Bible School, saka ko nalaman, dapat pala tinuro yun. Para ang lakad ng bata, sa bata pa lang ay turo na natin. Ganun yun. Hindi talaga tayo nakakaya. Kayo, mag-asawa ka, brother Pruner? Oh, meron po. Alam mo ba hindi mo siya pagmamayari? Amen. Dahil anong sabi sa Psalms chapter 24 verse 1? Pakibasa. Psalms 24:1. Ang buwan Tatlong verse to. ay buong daigdig, lahat ay naroon. May-aring si Yahweh, ating Panginoon. Oh, ang buong daigdig. Ano pa yan? Buong daigdig yan ha. Sa Ageo chapter 2 verse 8. Hagay 2:8. Ageo yung sa Agay Ageo. 2:8. Chapter 2 verse 8. Ageo. Tuwit, 2:8. The gold is mine. You will? the silver is mine. Ayun pa yun. Meron pa Praise God. Pagkat ang ginto at pilak ay sa templo, ay sa akin. Pagkat ang ginto at pilak ay akin. Oh. Ginto at pilak na sa Diyos, kaya kayamanan natin, maging pera man yan, hindi talaga natin. Pinagkakatiwala lang ng Diyos kung paano ko. Imagine, ang topic nyo pala kanina yan. Isa pa, mga awit o Psalms chapter 50, verse 12, 10 to 12. Salma na. Psalms 50, 10 to 12. 50, 51. Okay. 10 to 12. Sino na? Kung ako'y nagugutom, hindi ko nasasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Nasa daigdig ba kayo? Amen. Anong sabi dyan? Lahat, di ba? Ibig sabihin, pagmamayari tayo talaga ng Panginoon. Kaya may masasabi pa ba kayo? May masasabi pa ba kayo na, ay, akin tong buhay na to? Wala. Wala talaga tayo masasabi. Wala talaga tayo maituturing na atin magiging kayamanan natin, magiging ang nasa buong daigdig. Wala talaga tayo masasabi na atin. Ngunit, may sinasabi ang Diyos na pwede tayo magiging a good steward. Kaya kailangan na magiging ang pagiging tagapagtangkilik. Pero sabi daw, kung bata ka pa, kahit sa iyo yun, hindi pa pwede na mapasa iyo kasi
under slaves ka pa rin kasi yung guardians mo ang mag-asikaso pa sa'yo. Kaya tayo man din, kailangan pa rin tayo na hindi pa natin lubos maangkin yung binibigay sa atin ng Diyos na pagmamayari na na kayamanan o something, positions na para sa atin kung hindi pa talaga tayo lubos na ibinibigay niya. At kailangan tayo mag-aral ng salita ng Diyos para matutunan at matutunan. At alam niyo ba kung anong kayamanan niya? Hindi tayo wala kang Amen. hindi pa natin makakamtan mo kapag hindi tayo lubos na kaya sabi ko kapag kanina habang sinasabi nila gusto nilang dalawa ang kanta na ialay nila pati kanilang buong buhay. Sabi ko para sa akin assured ako na okay, tama, nakantahin nila kasi nasa higher faith na sila na ang paglilingkod sa Diyos mas unahin nila. Kaya pwede nang kantahin. Kasi nasa ano tayo, kabanalan. Kaya sabi ko, kung ang kanta is hindi mo malang kayang panindigan, huwag mo nang kantahin. Amen. Kasi ang lahat ng kanta ay offer mo sa Panginoon, praise and worship song to the Lord ang tawag na eh. Kaya kailangan, anong kantahin natin? Kaya sabi ko minsan, yung kinakanta na, One Way, Jesus. Yeah. Ang iba, ginagawa nila is parang disco. Opo. Pero actually, kung nababasa nila ang lyrics doon, hindi siya karapat-dapat na ganyan ang kanilang kaso lang, sa mga higher na may pananampalataya, yun yung nakakaalam kayo. Pero nalulungkot ako pagka gano'n ang style ng pagkakanta nila. Ganun ba rin? Iba naman ang sabi. Sa atin naman, balik tayo sa pinakanin ang pagiging taga-pagpagin. Una, sinabi ko sa inyo na kayamanan, lahat sa daigdig, maging ikaw, maging anak mo, hindi siya kapag-manari. We are only a stewardship. Kailangan magiging maayos ang pagpapahawak ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ko, sa mga Bible studies natin, kapag little faith ka, maliit lang talaga ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Gusto mo ng gifts? Gifts of the Holy Spirit ang pinag-aralan natin ngayon. Gusto mo ng gifts? Makakamtan mo yan kung higher faith ka na. Pero pag nag-higher faith, higher gifts, higher responsibilities yan. Pero napakaganda naman ang pinagkaloob ng Panginoon. Pero kung ayaw mo, kung nakikita ng Panginoon ang lahat ng kilos natin, kung hindi mo pala kakayanan yan, hindi naman pagkaloob ng Panginoon. Isa sa masasayang lang. Ayaw ng Diyos sasayangin ang mga kanya gustong ipagkaloob. Kasi ang lahat is for the glory of the Lord. Kaya alam naman natin sa araw-araw natin na pag-aaral ng Biblia, ganun yun. Alam niyo ba, hindi nagiging hadlang, kukunti lang minuto na natin, hindi nagiging hadlang na naiwan kong Bible ko at saka yung notes ko. Actually, ang scratchbook ko, pinagano kanina na gusto kong dalhin kasi sabi ko mabigat na sa bag. Kaya pala, maiiwan pala yung notes ko. Pero hindi pa rin nagiging hadlang. Sabi ko nga, kanina ang topic ko is about free will life. Wala tayo dapat ikabalisa, sabi ko. Pagkatapos na iwan ko yung kaya hindi ko pa rin kinabalisa kasi pagka kumilos ang Panginoon, may magagawa. Amen. We are all created. Amen. Itong mensahe ng Diyos sa atin. Alam niyo ba, gusto kayo, kung na-create kayo ng Panginoon, kita niyo, puti-puti, di ba? Para sa Panginoon, kung ikaw to, wala ka nang magagawa. Na-create ka as being puti-puti. Alalahanin yung mensahe ha. Ngunit, kapag gusto ka mawala sa Panginoon, mahuhulog ka. Ano magagawa ng Panginoon? Kapag nahuhulog ka, pwede kang katakan. At ang mangyayari, kagandahan mo, wala. Maaari, mababasa ka pa. At hanggang sa mabubulog ka, as in mawawala ka, pwede kang itapon. Pero may pwede gagawin ng Panginoon para maging kagandahan.
Father Fernand. Kahit wala ka na kagamit-gamit, kung gusto ka ng Diyos na gamitin ulit, malitusan siya para ibalik ka sa Panginoon. Amen. At kung gaano ka karumi, kung gaano ka hindi kakagamit-gamit, dahil desire mo na magpagamit sa Panginoon, at kung gusto ka na talaga gamitin ng Panginoon, alam niyo ba, yung marumi, punit, na parang basahan naman talaga tayo sa Panginoon. Brother Fernand, kung ang Diyos nagutos sa'yo, sige, iano mo nga, ayusin mo nga ang puti. Habang inaayos niya na punit, habang inaayos niya na magiging maganda pabalik, hindi ka lumaayos. Sige na, diba? Kahit magpuporsige si Brother Fernand dahil utusan siya ng Panginoon na gamitin para maayos ang buhay, para masiayos ulit ang kanyang tingin, hindi pa na pala makaya. Ngunit nasa Diyos pa rin ang bago. At ang Panginoon natin, napakabuti niya. Kahit ganito ka ganito ka parang basahan. Alam mo ba na kapag ang Panginoon, kukunin ka ng panumbal, hindi ka na nabalik sa Amen. ang buhay. Amen. Kaya gusto ng Panginoon, ikaw nagiging creation ka na, tayo creation tayo. Ingatan natin. Amen. Ingatan natin ang pagiging tayo. Amen. At so, dating ng panahon na napariwala tayo, gusto ng Panginoon na magiging kagamit-gamit pa rin tayo para Amen. makamtan talaga natin ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen. At pagka ganito na tayo balik sa Panginoon, nawala na tayo doon, as in, nagamit na, nakuha na tayo ng Panginoon, balik kasi naagaw tayo, pwede na tayo gamitin ng Panginoon na maayos. Pwede Amen. na, example, kung gamitin mo, o ikaw, kailangan ko susulatan. Kailangan ipunta kita para magiging airplane ka. Pwede na. Amen. Yun ang gusto. Kung ano lang gusto ng Panginoon, magagamit na kita. Kasi sumusunod ka na ng gusto. Kaya hindi ka na napabara, wala ka na sa kamay ng Panginoon. Kapag nasa kamay ka ng Panginoon, ano nang gagawin ng Panginoon, magagawa din sa iyo. Amen. Kahit hindi mo pa alam kung anong karapat-dapat mong gagawin, pero ang Panginoon, gagawa at gagawa para Amen. malaman. Amen. Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Napakasimple lang yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya, huwag niyong hayaan na matapos. Maraming pagkatapon sa ito, hindi ka na makukuha. Amen. Paano kung napadpad ka na alog ng tubig? At paano kung napunit ka? Habang inaayos, napupunit ka pa. Wala na lang gagawa. Pero gusto ng Panginoon. Ganun na kasi. Kaya sabi ko, Panginoon, hindi naman yung ganun sa notes yun. Yung pag-aaralan namin. Panginoon, pinapakita mo naman talaga sa kanila kung paano mo sila kinukuha muli. Kabuti ng Panginoon sa atin. Napakarami natin. Huwag mo sabihin na malinis ako. Mas marami pa yung buhay ko sa inyo. Napakarami ng buhay ko. At kung tatanungin niyo ako, baka sabihin ko pa sa inyo. Kung nalalaman niyo, baka sabihin niyo, Pastor, ba't nagpastor ka? Ganun ang buhay ko. Hindi ko pakilala talaga. Pinakami na buhay ko kung kaano karami. Dito lang ako sa Puro. Kahit sobra ako nagpapakabanal sa Panginoon at pinibigyan ko ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo ba, isang kagalakan sa akin na nakapagturo. At kung alam niyo lang kung gaano ako kagalak na galak na mga puntay. Amen. Hindi ako nagagalak dahil makikita ko kayo. Nagagalak ako dahil ginagamit ako ng Panginoon. Amen. At kung ano mang tinuturo ko galing sa Panginoon mo, nagagalak ako dahil na-absorb ko. Amen. Na-absorb niyo at nakikita ko kung paano kayo lumalak. Amen. Kasi alam ko, may pagkakagamitan kayo sa Panginoon. Hindi nyo lang alam kung paano kasi marami pa kayong source na something nakakasagabay sa inyo. Huwag niyong hayaan na ang source na yan ang magiging hadlang sa iyo na kung gagamitin na pala kayo ng Panginoon, pwede niyang kunin. Isang halimbawa kasi, ang pastor namin,
kaklase ko. Pastor namin, alam niyo ba ang reason niya? Yung gagamitin siya ng Panginoon, ang reason niya, hindi namin maiiwanan ang aming mga anak. Nagiging hadlang sa kanyang buhay ang kanyang anak. Alam mo ba, ang unang ginawa ng Panginoon sa kanya is ang 6 months old niya na anak. Pagkatapos makuha ng Diyos ang kanyang 6 months old na anak, after 6 months, hindi pa rin siya nagbago. Kinuha pa rin ng Panginoon ang kanyang 6 years old na anak. Kung kailan ngayon, nagbabago na sila, hindi na sila pinagkalooban ng anak. Kung yan ang way, kasi ang reason nila, mahirap kasi mga anak ni bata. Ang iba, mahirap kasi nagpipida ako. Mahirap kasi ang mga bagay na yan is ipinagkaloob lang sa atin ng Panginoon. Wala tayong magagawa kung kukunin na ng Diyos. Amen. Wala rin tayong magagawa kung anong gagawin ng Diyos yan. May magagawa ba kayo? Wala. Salamat sa Panginoon sapagkat tinuturuan tayo. Ganun ka, buti ang Panginoon na nag-guide sa atin. Alam niyo ba na tama? Kung tama ka talaga yung magiging asawa natin? Hindi natin alam eh. Kung alam niyo na kung gaano ako conservative, kung gaano ako ka very selective maghanap ng asawa, oo, nakuha ko yun. Dahil sa sobrang dami ng mga babae sa company na pwede ko pagpipilian. Dahil glory to God. Glory to God sa mga sa mga. Gwapo daw ako. Seryoso kayo. Hindi totoo naman. Hindi ko pinagkakait. Hindi totoo naman talaga. Glory to God. Walang creation ng Diyos na pangit. Amen. Amen. Kung sasabihin mo, Sister Mila, na pangit ka, makikilala ka kita na ikaw si Sister Mila. Amen. Diba? Sabi ng nanay ko. Walang na-create ang Panginoon na pangit. Kahit pilay, maganda pa rin siya. Amen. Hindi sa kapilayan ang kanyang beauty. Amen. Kung anong gagawin niya sa Diyos ang kanyang beauty. Ganun ang buhay natin. Ganun ka-importante. Ganun tayo ka-importante sa Diyos. Kung gusto na ng Diyos na gagamitin tayo, huwag na tayo magpaano. Kasi nahadlangan at nahadlangan. Alam niyo ba ang pagpapala ng Diyos? Nariyan niya yun eh. Sabi ng Sabi ng Philippians 4:19, ang Philippians 4:19 sabi, blessed, we will supply all your needs. Philippians 4:19. Paborito ko yan, pero hindi ko memorize. Sabi niya. And may God will meet all your needs according to His glorious riches in Jesus Christ. Lahat naman talaga naririnig. So nakasupply na sa Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon talaga kung paano niya makukuha yan. Hindi ibibigay ng Panginoon kung wala kayong responsibility na nakaano dyan. Ganun. Ang pagiging tagapagtangkilik ay napaka-importante sa Panginoon. Actually, ganun lang ka-break ang pag-aaralan natin ngayon kasi kulang tayo sa oras. Kung nadala ko yung notes ko, mas marami pa tayo na ano yun. Pero sabi ko, siguro Lord, hindi napaka-importante yung iba. Ang pinaka-importante yung message ngayon, kung paano kayo, ano yung pinaka-illustration, kung paano kayo na-create ng Diyos, at kung paano kayo magiging kagamit-gamit. Pinakita sa inyo ng Panginoon, pinakita sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba, nung dinumeditate ako dito, after after natin ng after ng days. Kasi pagka sa kakao, sa natin, sa group chat natin, wala akong pinaglalaanan na oras. Wala nagpapadisturbo sa akin. Yun lang talaga ang kakao. Yung talaga ang message. Kung maistorbo man ako, sa hina ng signal, pero hindi ako napapadisturbo. Minsan, nadidisturbo ako dahil i-copy ko ng verse, hindi ko pa mapipaste. Ganun lang ako nadidisturbo. Pero whole hours siya, nagagalak ko na sa Panginoon na kumbaga pag alabas ko pa lang ng 8:30, maliligo na agad ako. Sabi ko, hindi pwede na malate ako. Kailangan magre-review ako ng konti. Bahala, kung malate man sila ako na
ginagamit ni Panginoon, hindi malilate. Tapos, kasi nakikita ko, alam niyo ba, ang kinakalungkot ko lang sa grupo, actually tapos na tayo, God sabi, ang kinakalungkot ko sa grupo natin na kailangan natin mag-improve, sabi ko, Lord, nakikita ko, kapag kaalam nila na wala ako, wala rin sila. At saka, pagka wala ako, pagka hindi ako magpapagpalang gabi sa inyong lahat, walang may sumusunod na, sabi, paano ba yan? Hinihintay pa nila ako, Lord. Sabi, paano namin ma-improve ang grupo na ito? Kasi yun ang karapat-dapat namin ma-improve. At napakaraming hadlang talaga sa atin. Oo, hadlang sa atin ang pagod at kuya. Trabaho. Mahirap, no? Saka wifi. Ang mga source natin, disturbance sa family. Kaya sabi nga kung gusto mo sumunod sa Diyos, iwan mo lahat. Kasi alam naman ng Diyos, hindi naman sa'yo yun eh. Alam na ng Diyos ang gagawin yan Amen. para sa kanila. Amen. Kaya nga noon pa man sinasabi ko, pag may sakit ang anak ko sa Pilipinas, may magagawa ba ako sa sakit niya? Na nandito ako sa Korea? Anong gagawin ko kung mag-iiyak ako, magmumukmuk dyan? May magagawa bang iyak mukmuk ko? Ang pinakamagagawa ko, magpadala ako ng pera. Tapos, may problema pa ako niyan? Wala na, makabili na sila ng gamot, makabayad na sa ospital. Pero wala eh, pagka nasa Panginoon ka, hindi na ibibigay ng Panginoon na magkasakit sila. Kasi ayaw ng Diyos na mag-alala ka. Amen. Sasabihin ng Panginoon, ikaw na lingkod ko, napakabuti mo, hindi karapat dapat na magkaroon ka ng suliranin. Kaya hindi magiging hadlang mga bagay-bagay. Dati kasi sabi ko, ang asawa ko nga, sabi niya, weakness mo mga anak natin, ganito. Alam mo ba, hingi lang siya ng pera, sabihin niya may sakit ang anak namin. Ang ginawa ko naman, sabi ko, ang gagawin mo dyan, maghanap ka ng pera, wala ako pang padala. Wala naman pala sakit eh. So gusto niya lang humingi. Ganun na basta. Sabi ko, mangutang ka dyan. Sabi ko, wala naman na mangutang. Sabi ko, saka na ako magpapadala kapag ka mayroon na. Wala rin. At tapos hindi ko na problema yun. Sabi ko, ano magagawa ko sa sakit ng anak ko? Lagnat? Ano magagawa ko doon? Pagkatapos ko manalangin, wala na akong magagawa. Kapag padala na ako ng pera, wala na akong magagawa. Ang Diyos na nagsusupply sa akin, yun yung magsusupply din sa akin. Kaya salamat sa Panginoon. Yun ang karapatan. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi ko, yung wisdom of the leader, at saka yung characteristic of a leader. Nung tinuturo pa lang sa akin yun, sabi ko, Lord, magiging leader talaga ako. Lahat nun nandito sa akin. Agree ka talaga? Oo, in-accept. Praise God. Sabi kahit alaman, Lord, nandito na yun sa akin kahit rakiting. Sabi ko, 20% yun. Lord, nandito na yun sa akin. Kaya ibig sabihin, mayroon ako ng Lord. Kaya sabi, yung ganyan. Prayer, example, prayerful, kasi wala pa masyado prayer. Mga gano'n eh. Nahadlangan ka. Lord, magiging prayerful ako. Kaya, nandiyan na gusto. Kaya sabi ko, Lord, bata pa lang ako, elementary pa lang ako, sinabi na ako na magiging leader. Sinabihan na po ako, Panginoon, na magiging teacher. Hindi ko naman kaplanong-planong magtuturo. Kasi inis ako magbantay sa mga, example, nakikita mo mga estudyante nung grade 6 ako, sinasabi sa akin, Juma, mas magaling ka pa magturo sa amin. Ang mga klase mo, hindi ko na paunawa na nagle-lecture tayo. Tapos kayo, break time lang. Resist lang. Nagtitipon-tipon kayo. Ikaw pala nagtuturo. Natututo sila. Sabi, mag-teacher ka nga paglaki mo. Sabi ko, Mami, ayaw ko mag-teacher dahil makukulit. Tapos, pagdating ko sa company, nagtatrabaho na ako. Bigla ako na hard na magtuturo. Hindi ko naman feel. Turo pa rin. Kung ano yung mga documentation, ituturo. Katapos, dati pa rin sa punto, magtuturo at magtuturo talaga. Ang calling ko talaga is praise the Lord at nagkaloob ng Panginoon. At saka, ang maganda ngayon, sabi ko, dati, di ba, bata pa ako, sabi ko, Lord, ang sarap magturo ng Word of God. Pero hindi ko pa alam yun kasi Katoliko ako. Hindi ko pa alam yun. Ang sarap ang inyong pakinggan. Yung pare nakatayo dyan, tapos libo-libo. Sabi, galak na galak ako noon. Sabi lang, Lord, someday Lord,
magpapahayag din ako ng Word of God. Bata pa ako, pero wala sa bungad kasi hindi ako nagbabasa ng Bible. Pero kung ano pa lang na-desire namin maliit, unti-unti naman na-process ng Panginoon. Although naligaw ka ng landas, babalik ka ng Panginoon sa kaayusan at ayusan. Pag dumating na ang punto na sasabihin na, Lord, kailangan ko na at the age of 32 years old, sinabi ko, Lord, ang dami kong nasayang, Lord. Dapat pala, ang dami ko ng kaluluwa, Panginoon, na naipapanumbalik sa iyo. Dapat pala, Lord, ang dami kong natulungan. Lord, sayang yung mga pocket books na karton-karton ng tapos na nabasa, Bible, wala. Whereas nandun naman pala sa Bible lahat. Yung mga, kung gusto mo ng love life, nandiyan. Kung gusto mo mga entertainment, nandiyan. Diba? Kung gusto niyo mga tragedy, nandiyan. Mga away-away, nandiyan. Kompleto eh. Kung gusto mo ng mga future events, nandiyan. Yun na ang pinakakatotohanan pa. Salamat sa Panginoon, sabi ko. Kaya ngayon, makigaya yung mga anay mo, anak pa, bigyan mo ako pagbili ng mga books na ganito. Sabi ko, oy GB, unahin mong Bible. Sige, bigyan kita ng books, pero bibili, ang Bible ang unahin mo. Ano din sabi? Kailangan marunong. Pero sabi ko, Lord, sayang yung mga panahon na yun, na 32 years old na ako nakakilala sa iyo. Sinong mas bata sa 32 dito? Wala ako. Sister Joyce, hindi ka na naman aamin. Oo, mas bata pa kayo. Ako nga, sabi ko 32 years. Sabi ko, Lord, 32 years old ako. Napakasayang mo. Kaya sabi ko, at least Lord, naka 7 years na ako ngayon. Pero sabi ko sa Lord, Lord, hindi na ako po pare, nag-asawa kasi ako. Sabi ko, kailangan ng asawa ko, Lord, manganganak siya hanggang 30 years old lang siya. Para pagdating namin ng 50 years old, finish, graduate na ng college ang anak namin. Ang plano ko talaga. Tapos sa kolehiyo, Panginoon ng aming anak. At saka 50 years old, Panginoon, free na ako. Wala na akong gagastusan. Lord, service to the Lord na yan. Sabi ko, pero hindi yan ang kalooban ng Panginoon. At the age of 32 pala, magsisimula. Nung nagsimula ako sa pagkakilala sa Panginoon, doon din nagsimula ang service to the Lord ko. Ganun kabilis ang proseso ng Lord sa akin. Kung talaga gusto mo na magpagamit sa Panginoon, wala makakahanap. Hindi nga nahadlang nga si Sister Rosel sa kanya. Masalamat sa Panginoon. Actually, nabibless ako kay Sister Rosel nung una pa lang, nung nasa church pa lang. Yung patutuon niya, yung testimony niya, sabi mo, Pastor, dito lang ako sa church na pakarinig at ng salita niya ng mga. Praise God! Nagamit ako. Masilan yan si Sister Mela. Ayaw nga yan magsabi ng mga ano. Pero alam niya, nagiging madagdag yan sa akin. Ganun lang kasi yung talaga. Diba? Ganun lang kasi. Depende kasi. Alam niyo ba kasi, ang mali sa ibang, hindi ko naman pero ang dapat kasi sa ibang ang mga lingkod ng Diyos kasi, nakikibagay sila, hindi higher ang pagtingin nila sa sarili. Diba? Ang ganda ng closeness kapag parang Amen. pagkapaligonan tayo, diba? Masaya. Hindi yung higher authority. Oy, pastor ako. Opo. Sa Diyos kasi ang kapag gusto mong tumaas, magpakababa ka. Kaya hindi ako sanay na hindi nagsusunod. Na, sige, Lord, salamat sa inyo. Alam niyo ba, yung bibigyan ko ng kape ay magiging leader niyo sa akin. Ngayon pa lang, Panginoon, nakapag-serve na ako sa inyo. Ganun ako. Nung ano kami, di ba, sa Bible school kami, vice president ako sa class eh. Hindi nila expected, kasi mayroon time na mag-roll kayo na magkakasal-kasalan. Yung pagdating nun, lahat sila may mga roles ang senior year namin. Pagdating nila, naka-reserve na ako ng mga basong tubig. Sabi, wala naman dito, bawal kasi sa amin sa place. Tapos inuna ko yung nag-roll as pastor. Sabi, oh bro Juma, alam mo unang bigyan na. Sabi, lahat, gano'n. Pero alam nila, ang pinaka-main reason ko, Lord, salamat sa pagkataong ito sapagkat nakapag-serve po ako sa inyong maging mga lingkod. Tuwang-tuwa ako.
At sila tuwang-tuwa dahil uhaw na sila. Ganun lang, simple lang na ginagawa natin para sa Panginoon. Ang reason natin dahil maluwalhati ang Panginoon. Lord, magiging lingkod lang sila. Lord, ganito, salamat sa iyo, binigyan mo ako ng pagkataon. Bakit, Lord? Makakapag-serve pa ba ako pag matanda na ako na nakaratay na ako sa higaan? Hindi na. Sa panahon na pwede ka pang mag-serve ka. At alalahanin nila yung ano yun. Diba? Hindi na tayo makapaglingkod kapag matanda na. Tingnan mo, gaano ka-anointed si Jacob. Sa dumating na sa katandaan niya, nalinlang pa siya ng kanyang asawang si Rebecca at ng kanyang anak na si Jacob. Na si Esau. Si ano yun? Si Isaac. Si Isaac. Nalinlang pa siya. Kaya hindi niya nakilala kahit masimsam ang amoy ni Esau. Kahit mabalahibo si Esau, maitim si Esau, maputi si Jacob. Hindi niya nakilala, na-visualize. Nag-jacket lang na ano, di ba? Hindi niya na-recognize. At pwede lang malagyan ng mga pabantot-bantot. Di ba? Hindi niya na, kahit busis, hindi na siya nakaiinay. Kaya iba ang blessings na pinagkaroon. Hindi, darating pa nga sa punto na dyan na, sabihin lang, Lord, kung kailan mamamatay na ako, sinisim pa ang Panginoon. Hindi ganun dapat. Habang mayroon tayo, wala tayong karapatan na sisihin. Wala tayong karapatan na paglaruan din ang ating sarili. Wala tayong karapatan na masasayang yung pinapapa sa atin. Ganun lang kasimple ang pag-aaral, di ba? Sometimes, oras o nag-achievements tayo. Ganun pa ba? Ang pinaka-mensahe ng Panginoon, nakita niyo sa illustration. Ako, nung binigay sa akin ng Panginoon ang illustration na yun, sabi ko, Lord, wala akong ibibigay. Wala akong mensahe, Panginoon. Dahil busy ako sa work. Tapos, sabi ko, Lord, hindi ako makapag-aral dahil daily ang Bible study natin. Sabi ko, Lord, anong mensahe ko? Sabi ko, Lord, sa inyong gawain, hindi ko po gawain to. Kayo po masusunod dahil sa inyo po ito. Ano ang mensahe ninyo, Panginoon, para sa